Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan sa Randakben sa Sugbo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark. Kaban nato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan ug may gabi diha Ryan Mark. Kumusta tayong ha? Murag wait sa nindot kay akong intro no kanilo ni ana ko sa kuan no sa glasses. Bitaw ay nagwan-uwan attorney no. There was ano ba bagyo ba? Naay murag napamatay daghang expected pa siguro nga bagyo pero murag karon bago wala na. Pero kani this was Indot lang og panahon. This was funny because pag Sunday nangadto mig Bantayan Island kanay bag-ong pari nga buskon yan nga giordinahan diri sa Lourdes Shrine atong Saturday, and then pag Monday 18 nag Thanksgiving Mass dito sa iyang parokya. So nangadto mi kuyog na ko mga tita no, mga damas sa Luciana. So while we were there sa Bantayan Island, Father John Robert Andales di no, ang bagong pari, Mike Mawali. Anyway, so samtang namin dito sa Bantayan Island, attorney, pagka-Lunes sa buntag, diri sa Cebu City, perting uwana. Mao na, ingnon tati ka nga may kadiha na exempted ka sa baha. Nagbaha-baha diri, di ba? Yes, kami we were cancel stuck. and Na late cancellation. In traffic for 2 hours within sa vicinity sa moang balay sa Talisay. Wa mi kagawas. Pasalamat na namin nga gi-cancel pero naa na namin we were on the road. Na may mga nagyaw-yaw ka gi-cancel, delayed ang cancellation, ang mga bata na sa eskwelahan. So, na traffic na sad kay kuhaon na sang mga bata nga to sa eskwelahan. But anyway, mo to siya pag morning diri nag-uwan. Monday, baha. Pag Monday evening, na namin dito sa Cebu City, dito sa Bantayan Island, nag-uwan na sad. So, oh my God, I am the sunshine. yes. Sakto na yun akong comment ka, Mike, diha. Naka-exempted yung ka sa grabe nga baha. But you know, grabe yun to kayo. Ni-expose yun to sa grabe problema na to sa kanang, wag yun tayo klaro siguro nga drainage, planning. Unya, karon we have flood control projects. Ghost. Beset with a lot. Wala na ghost Pero project sa sa Cebu. No, yes. Implemented ko no tanan. Si Piat lang kaya nangaguba. Kawayok man sa wayok sa mga ghost project o yung mga flood control projects ba nga gi-approve na dito na dawat na na bayra na unya pag adto katong atong BBM nga wala exist. Wala di ay non-existent no unya. You cannot help but think ba heartless man nga mga tao ning can manage to kanang be corrupt ba kanang nanginahanglan ta, grabe ang problema nato sa baha, kanang di para man ni karon dugay naman nino, and yet they manage, plunder gid siya, they manage to do that nga grabe ang economic cost katong pag-cancel sa klase, of course kosto sa mga estudyante no, pero pila kaha ato ang nakamiss sa ilahang mga flights, pila ato ang nanga-late sa ilahang mga trabaho tungod sa traffic, and dili ra ni karon no, dili ra ni katong Lunes, kanunay ni nato nga experience nga kumusugod na ganig bundak ang uwan, pangulbaan na ta kung asa ta. Ug kung naata sa flood prone areas, maka-identify naman ta no asa dapita ang mahimong instant nga lake panahon sa baha, pangulbaan na ka ug di ka kalihok unya na paghapon ka dito pagbundak sa uwan, mulutaw gid imong sakyanan. Unya grabe gyud na no, damage sa sakyanan, damage kanang, of course, magpa-repair, magkapalimpyo, etc. Cost which could have been avoided kung dili lang siguro corrupt ng mga tao niya. Apparently lucrative ang project to be with
partner sa DPWH, no? Mao na giingon ni Radiskaya, di ba, katong interview nila sa controversial interview ni Corina nga kanus sila nagsugod nga nanindot ilahang kinabuhi pagki-partner nila DPWH, meaning pagsugod nila aning pila na ka billions, no, ang cost sa project nga na partner na nila. 40 gud yung sakyanan kabuok. Yes, no. Niya May magamit. oy nangadato mong maayo samtang kami nang lutaw mi sa grabing baha. Kuani siya kanang it holds true for all the contractors and ang mga politiko nga gakuana ni nila and mga government official nga kontrata ni nila kinsa kahay mga nakadawat og kickbacks, kinsa kahaan ni nila ang naka 40%, 30%, no, kanang kaingon lang tag arang-arang dining ubano nga 10% ra ila, pero it's just the same, it's still corruption and at the cost man gud ni sa quality, no, sa kaning mga projects nga ilahang gi-implement kay ningon ra bang DPWH dili ko no substandard ang katong nabungkag nga flood control dito sa Kasuntingan, no, nya lamur ko ti kabilya ngano makuan man to tanaw nimo sa picture ba, ang explanation kay tungod sa uwan, tungod sa baha nga nagubaan, di ba mao magid na ang kanang rason nga nang gibutang na kay para magiyahan ang tubig baha niya kung magguba na pud ay siya kung magbaha amon siya gamit niya niya apparently kung tanaw lang nimo sa pictures unsa man to yung kabilya or nigpisa sa kabilya ato imong makitaan sa pictures kanang unsa man to ang cost ato na usa ka balay nga ning kuan di ba ning naanod ay naanod tungod ato so kanang grabe gud ang cost sa corruption. So sakto gyud to ang giingon ni Senator Risa, no, nga actually dili man ta poor nga country, no, we are a plundered nga country. Actually naka-diagnose kung BBM ana kay gipanggukod jud niya no nalagot tingin siya kay gibugal-bugal mo to siya gibig siya panghambog sa SONA ba manage ko mga flood control projects and all that unya ngano perti magyong bahaa so naka-ideas BBM nakapangutanan siguro siya sa ingkawul bitaw daghan kay kung projects gipagawas nga 40 billions of money para ng flood control projects ngano nagbaha man gihapon it turned out ghost projects di nang hambog na di siya kay kana wa gyud na implement nga mga projects kinsa nakakwarta. I doubt kung ang nakakwartaan na contractors ra nya kani mga contractors nga gibayaran na kay katong na giadto ni President BBM fully paid na baya ato nya supposedly February pa to nga project unya hangtod karon wa gihapon kay makitaan hala uy kinsa nakakwartaan na uy nya dili mo mag-guilty. Ambot lang kay kung ni-issue ang DPWH, di ba? Nga ni-issue man og resibo ang DPWH nga wa man sila kakita sa project. So ato imbestigahon dapat po ang wala man DPWH. Yes. Di ba? So kay ba yung DPWH kinsa pa lagi-issue kan? Ay kung ina ni-issue sila, yawa sila ni tanaw, di ba? Naman ay kuan, di ba, turnover from the contractor to the agency, government agency nga concerned. Mauna, no? Dapat, di ba, magkitanaw na, unya, napaginay audit. Unya, ngano nakalusot ng mga ingon ana, oy, noon, katong February pa this year, ang audit, ana, end of the year pa man siguro, or towards the end of the year, so, dili pa siguro makaver, di pa mahibawaan na yun. Pero, huy, ginuo ko, uy, kamo ba nga mga naa diha, nga ka-implement ana nga project kay balo mong wala ma-implement gisuhan ninyo resibo di mo makonsensya nakakalok yes wa gyud katungod nga mo ingon no nga mo reklamo mo appeal regarding sa ba kung kami mismo nangurakot ana okay unya dire sa Cebu City kay mo wala gikurakot wala pa joy kwarta dili kaning sa senior citizen kay there is a proposal resolution ba ni or ordinance kaning kang Andales, Attorney Andales ba na, Councilor Andales nga, himuong 15,000 ang annual kuan sa mga senior citizen from 12,000 now. Nga, ningon si kuan, ningon si Mayor Nes Archibald, umantay kwarta, uy. Wala lagi, kanang dili lagi ito tinuod na. 1 billion ako no, kung himuon ng 15,000, kay there are around 100 ka senior citizens. Unya, ang murang registered anak kay 80,000. 100,000, 80,000. 100,000 yun ang mga senior citizens niya. 80,000 ang murag ang naa sa payroll, ang kaning murag nagdawat na jud og kaning kuan from short, the government. In short, wala basis kung mag-increase ka, kay wala man po kay kakuhaan sa imohang increase. Maka-wonder po ka, no?
sa nag-fiscal mismanagement ang previous administration na inherit nila ni Mayor Archival karon nga wala gyud kwarta totally ang Cebu City government, daghang collectibles, etc. Or kanang yun, wala na yun, no? Kanang mangita na yun siya lain nga sources. Kaya, sakto na, dili yung ka-increase sa imuhang services kung wala po kay source of income, wala po kay expected income nga coming. Yeah, there is also a proposal nga instead ng himong 15,000, kanang mga 20,000 nga senior citizens, apilo na lang na sila. Kaya naman mga 100,000. Yeah, ang 20,000, murag na registered, 20 to 30,000 unregistered. Pero ningon sila nga, apilo na lang sana sila. Uy, increase nga increasean, i-appeal na sana sila sa budget yun. So, magkinahalan yung gapon sila kwarta. Pero kanang kuan ilang estimate nga 100,000 total ang 20 dili registered dili po na sila registered baka sa lain nga mga LGUs. Pasinsan. Okay, sa ato ang pagkasabot ang kung asa na register ang usa ka senior adto man siya magkuha sa iyahang allotment kay ang pananglitan ang nagpuyo ka og Cebu City pero naa ka na rehistro sa Talisay isip senior or vice versa adto ka mo kuha regardless kung asa imong residency basin og resident lang sa Cebu City pero naka-register sa lain it will be very unfortunate kung wala gyud siya na rehistro ever no so naman sa uban attorney nga wala na diri nagpuyo nya mga rira diri para mokubra sa lang allowance sa senior citizen o kay dili man pud sila kakubra dito sa ilahang lugar kay wa man sila dito na register so voter yes kay kahibaw na kakaron kung mga kag ayuda sa city government daghan kay kagian kinahanglan na ka endorsement from the barangay mga daghan pa kay drama kay mo na whether you admit it or not pag-election na gyud gihapon na. Nya di ko ka-imagine no, senior citizen kinahanglan nga mo personal appearance sa office sa OSCA where depende sa asa sila nga OSCA no nga ang uban ana galisod na og lakaw. So siguro na kinahanglan na pangitaan jud na og paagi para ma-ensure nga of course walay double nga registration pero kung asa gyud sila nagkuan, asa gyud sila nga LGU nagpuyo dapat dito unta sila na rehistro pero dili lisod ilahang kinabuhi. Ang ambot gyud ana nila ang Cebu City kani ana to gi-share mo to ni Vice Mayor Tomas Osmania ang katulagi katong balita murag Freeman siguro nagbalita ato or Sunstar but to gi-share niya ana nga 12 million is still missing until now. 12 million 12 billion katong giingon ni former Mayor Raymond Garcia Pangan kuy gibilin din nga kwarta niya ingos Mayor Tom umiga po na makitihan tud karon reportedly di makita naman na kay recording ba yan na tanan kanang kami as an NGO amo interaction with LGUs kay kuan man gyud na no as partners no documented ba yan na tanan ng documented tanan hasta nang ilahang mga IECs nga ipang distribute no papirmahon man gani ka even ang kaon kanang mga joint activities na mo with Cebu City government nya sponsored by Cebu City government pwede gyud na mo sipyat ang attendance para sa kaon pirma gyud na ano as kana pa to validate sa expense sa city government sa kaon nya nganong dili makitaan ang kanang gasto unon supposedly kwarta nga gialat so gitaguan asyaro ra pod kung naara tinuod kapila na po'y pag-adto ni former City Mayor Raymond Garcia sa government sa opisina sa kuan Cebu City Hall kuan kanang di ba pag daraong puro sa check ghost money so kung na ghost project flood control project nasa ghost money sa Cebu City government kay kung mas si Mayor, Vice Mayor Tomas niya man gapon hasa man siya it's missing until now gawas lang allegedly wala gyud siya basig nagtuo lang si former Mayor Raymond Garcia nga naa pero wala gyud di ay no so belief versus pero mayor man gud siya no so kanang iyang isulti dapat naanay support dili na pwede nga mo istorya niya wala day supporting so kung naapod na tuod ngano dili pud makitaan so ang imong conclusion ay ghost sa siguro ng cash nakakaloka yes. Mo padayon ta after this break Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Okay, ning balik na mi sa daghan kaayo na mo nga machika diri ni Ryan Mar. Yehey! Unya ka grabe. Before ta sa atong topic, ang sakit itong mga topic, katong extradition and then Yes, o, ang Congress katong- investigation. Yeah, no? Before that, kaya marag ting Imo yung hisgutan. bago pang nanihapon ra ba? Unsa kay sudaan ani nila makatawo mo gugo aning nahitabo nilang Harry Roque ba makapangutan ako nga si mo pagka-abogado, si mo pagka-human rights advocate na nahagba ka sa ingon ana nga nagkig-away ka tungod sa humba. Naunsa man gyud na sila kay una ko nakita sa meme ana nag-mention ra maghumba wa magme-mention ni kuan ni Harry Roque. Nakakaloka. Nga nagsunod-sunod na ba until eventually nakakita ako ay related ay ni Harry Roque. Naunsa gyud na Ryan Mar. Nagsalo-salo sila Kumusta? dito. Kay dito man ka. Oh, dito sa The Hague. Katong gawa sa The Hague ba kanang ilang abutanan ron dito sa mga DDS or mga supporters ni former President Rodrigo Duterte. So nagsalo-salo sila niya. Natman to'y nag-live nga magkauban lang sa grupo ba niya. Ana nga, nag-post si Alvin. Nag-post si Alvin. Nag-post si Alvin about the humba daw. Ana niya. Ako dugay sa ko nagkuan ko na nga nag-post about the humba anay pagkataon pa na realize nako nga nagtanaw sa live og na realize ni Harry Roque nga siya di ay ang gi-post ni Alvin kay murag di kaon siya sa humba nga naa didto. Dili to iyang dala nga humba. Dili ang katong dala katong usa ka babay nga mo niingon nga kanang kaon din na kay giluto man na nako para nimo kay abot man to sa point nga kanang bayaran na nako pila man jud bayad ana kay murag ang post ni Alvin nga murag ni kaon og humba unya wa ba kay appeal din ha. Okay, so naay mga dili ganahan nga naa siya dito. Naay mga dili ganahan. Dili naman siya welcome sa ubang mga DDS groups dito. Yes. Di na ganahan ni tita nimo. Okay niingon naman kasi iyang si former President Rodrigo Duterte niingon naman ka na dili na nako siya pa-apilon according to Kaufman sad no. So mao to niya paglingin ni Harry Roque naama dito si Alvin. Si Aldo da ito ang nag-post o niya si Alvin ang naa dito sa area nga best friend ni Aldo. Paglingin ni Harry Roque naa dito si Alvin nag-set up sa camera kay mag-live sad siya. Giaway sa siyang Harry Roque. Dapat manindigan ka ana, dili dapat manindigan ka kung unsa ko ni sayop dapat imo jud ko nang i-call out. Siya giaway. Bakit ka matakot ana? So sila naglalis ana.
So eventually, ang verdict yun is nag-away na sila tungod sa humba. Pero naingon si Harry Roque nga, dili man about the humba. Uy, lamian ko humba, pero dili man humba ang giawayan. Laom pa man o kuan, murag katong Laong pag-post pa, kay actually, di sila ganahan Dili sila ganahan ni Harry Roque, no? So, nipugo siya adto dito, ning kaon pa yun sa oh, kani ana man tong babae nga katong tag-iya jud sa humba nga kaon kay ako man ang giluto jud para nimo. In Para ni fairness, Harry, para ni Harry oh. Roque. Kaon ana unya. Mo so di ko si Harry Roque kay balo siya nga nana ganahan sila yun gap, ang humba nana sila si gap Harry ato mga Roque. people there. Unya, pagkakita siguro ni Aldo nga nay murag ka trokis ng Harry Roque daan even before the humba thing. Pagkita niya nga na dito sa Rocky gigamit iyang humay siya. Murag kita ba kung magkuha na tanawa ra kung bagagnaw ni kaon nagapil o bakit apil ana no. Yun ana ba o. Pero shallow ba yung kayo yes, ta siya, mo na kung isulti nga either tinuod nga humba dyan yung gawayan or napad dyan mo'y grudge na daan-anan niya. Mabaw kayo yung gibuhat dito. Uy nga nakiglalis siya sa mga tabarang. Kutom siya malingian attorney iyang awayon. Iyang awayon. Nigawas to ang point. Ambot kung tinuod to nga niingon siya nga ang magkig-away batok niya kay blasphemy. No, I was the one maligned. I was the one blasphemed. Blaspheme. Dinig ko nga, ha? Yes. Tinuoday ka? Actually, FYI sa mga nagtanaw karon nganong katawanan kung moingon si Harry Roque nga blasphemed siya kay sa Ginoo ra man gud no, you commit blasphemy only against God. Spiritual beings. Yeah, niya gi-consider ni Harry Roque ang kaugalingon nga Ginoo kung moingon siya nga gi-blaspheme siya. Mo dyan na yung linya sa live. I was blasphemed. Gosh, dili gud na no kanang ato ra ginas Ginoo nato i-attribute kung atong bugal-bugalan ng Ginoo himo tag actions nga kanang kuan kanang mo bugal-bugal no sa Ginoo. So kato yung gibuhat, kato yung statement was blasphemy actually. Kaya ganun, nagpakagino-gino man siya. Pakauaw naman din siya. No? Nakakaloka, pero mo dyan na siya. Pakauaw na yun din sa tropa sa mga abogado ni si Harry Roque. Gosh. Unya, kung no, mga angkon ba siya, mga human rights lawyer siya sa una. How sana kanang kataas ay ang pag-fall di namin mangangkon ano niya. Grabe, makayon siya ko haluoy. Basta umba awayan. Kaluoy na sa Harry Roque. In fairness, baka nang Brighton Beach ko na niya sa una. Atong human rights advocate pag gano'n siya. Brighton ko na niya. Uy, kay maestro ba siya sa UP, di ba? College of Law, no? Yes, nawa na yung mangangkon na niya International Law. Ano yung mga estudyante, kabro kiluwa naman siya siya. Even niya mga estudyante, di na yung mangangkon nga na-under yung public international law. Ako na estudyante na niya. Di ba ka na bahala kaluoy sa Harry Roque? Uy, di ko mag-inahan na. Ambot lang, basig nagkuhan. Pero yeah, kung he's suffering from mental health problems na karon tungod na iyang predicament, he should consult an expert para makatabang and assist niya. Di po bitaw na lalim ang iyang sitwasyon sa pagkakaroon. Yes, kay kung tuuhan mo mga nanggawas ng balita, wala naman dyan siya kapaingnan. Kay kung mori siya diri sa Pilipinas, na siya warrant, so dakpon yun siya. Muuli na lang siya, para mura siya hero na naghang-humba, diri pwede gid siya kada adlaw dalhan og aron siya sa linyahan murag mga supporters ni Duterte dito sa The Hague nga nakada adlaw jud na dito sa gawas sa The Hague no. So kumuli sa Roque diri mapreso siya kada adlaw sa siya bisitahon sa ilang mga kuan unya. Mao na problema, bisitahon bagud pud ka ha. Basig mo di na siya ganahan no nga sus muli ko diya mapreso pa ko nya. Mauwaw ta kay wala na puy mo kuan, wala na puy mo bisita na. Dili siya kauli diri legally because naa siya dakpunon siya. Unya magpabilis siya dito, magpabilis siya dito. Giluwa siya ng Duterte kung paminaw ni mo ang gisulti ni Kaufman. So and he cannot go anywhere else. Oh, mo na lang gyud na iyang gipang kanang gikuptan karon nga nang-apply pa siya og kanang asylum dito sa the Netherlands pero magpakawaw siya ang mga nang-apply asylum sa Netherlands tinuod man gyud nga gi-persecute no gimuan og Trump up case sa iya tinuod man gyud na mga kaso nga trafficking human trafficking pakaura gyud siya. Di ko maka-get over maka-move on ba sa fact na humba jud kiglalis just Harry Roque nga naini ko dili gyud siya gracious enough. Iya jud gidaginot ba nitpicking man. Ha? Wala na lang ta siya magig-away no. Katong kay ana magutong sa kababay katong nanam to sa kababay nga kanang hayaan mo na kanang ana ba mo to anilinya siya I am the one blaspheme. What? Udi ka. Shudi oy. Kakaloka. Anyway nga rita kay mas kanisan.
kuan ba ni siya kanang international sa ni siya scope, no? Rin na ta sa itong issue karon kay murag 2 days ago naibaw-an nato nga dunay request ang US government nga ri sa Pilipinas nga extradite, meaning kuhaon na nila si Pastor Apollo Kibuloy o para moatubang sa iyang mga kaso dito kay as we know wanted man siya sa USA. And early this year ba nadakpan si Pastor Kibuloy diri sa Pilipinas, no? Nag-una siya kang President Duterte, and ang US government would want him to face justice dito sa US. Dunay request i-confirm na kanang extradition treaty pinaagi sa Department of Justice. Karon daghan man tong ning angal sa pag-surrender kang Tatay Diggs dito sa The Hague. Would it be the same reaction sa mga supporters nga ato ning surrender, no? Si Pastor Kibuloy nga to sa US government to face trial. So mo ning gusto ta mahibalo kay naabiya siya kaso po diri sa Pilipinas, no? Napo siya string of cases human trafficking ba niya, ha? It's the same, murag maumao nga mga nature of cases nga iyahang giatubang dito sa Pilipinas. So mo ni ato ang ipangutana sa pagkakaron, ang ayan bang i-surrender sa Pilipinas si Pastor Kibuloy ngadto sa Estados Unidos human nangayog extradition tungod sa iyang mga kaso dito, o nganuman kung moingon mo yes or no. Ako yes. Yes, oy kamurag dili na makuan diri maka get away ra gyapon na Kibuloy. You question the justice system. Ala Duterte ba kanang kaning mga powerful dugay magay na nadakpan jud si kanang Kibuloy kung wa lang jud Tory nga arisgado jud kaayo di man gyud na magtingkagol din ha. So adto na lang sa US kay basig makuan jud na siya do mahukman jud na siya didto aron. Ako okay ra ko i-surrender siya kung human na iyahang mga kaso diri, no? Kay he has to face justice man po diri sa Pilipinas, no? And serious, very serious nga mga allegations ni ang gi-file against sa iyaha, human trafficking, sex trafficking, abuse sa mga bata. Grabe kay itong story biya sa Senate, no? Yes, no? Daghan kayo siya mga violations diri sa Pilipinas, and for that, no, he is facing justice sa Pilipinas. Kung ato na siyang i-surrender sa US, dili na magpadayon iyahang trial diri, no? Kay mag-inabsensya siya. Mag-trial nga wala siya diri. So effectively mahunong niya. Kung mahunong na mga wala ng mga witnesses, dili na mo lihok iyahang kaso diri kay tuwa naman siya sa US, no? O kung mulihok man gani murag wala nila mi siguro kay wala man diyang akusado. So mao na kanang para nako dili siya practical and dili siya beneficial para sa iyang mga kaso nga naa diri sa Pilipinas. So diri lang sa siya kung mahuman na and probably nanay sentensya, ato na lang po siya meantime, ato na po siya mag-trial dito kay duha man ka kaso. Ang kanida extradition ako ay explain, okay. Dili na siya kuan murag agreement na between countries, no? Kuan kinahanglan gud na kanang duha ka countries mag-agree nga kung naay fugitive from justice, whatever is the citizenship. So kung bisan pa og lain nga citizenship, lain siya nga citizen niya na siya sa Pilipinas, niya na wanted siya sa imuhang partner nga country, imuhang ka co-sign, you are duty bound to surrender that person bisan pag imo ng kaugalingong citizen ngadto sa maong nasod. Sa case ni Pastor Kibuloy, kay balumatang tanan nga wanted siya dito for a string of cases, apila ng marriage fraud, no? Daghan kayo serious nga allegations dito. And we were wondering at that time nga nanggawas gani ning ano wala gyud siya bitaw gi-surrender ni President Duterte at that time nga sila man best friends man sila, apparently he knew, no, nga asa ni magtago pero wala gi-surrender, but of course we know why. Karon nadakpan naman nangayo na ang US o jurisdiction over Pastor Kibuloy. Ang extradition kay mo apply man siya no kung nay parallel law like kung violation dito sa US human trafficking o diri sa Philippines sa human trafficking law sad
Mao na Muna ang ma-allow appeal sa- ang extradition. Mao nang appeal sa inyohang agreement, dili na siya nga automatic nga kung nailang country mo request lang. Kinahanglan na agad mo yung Kasi siya na-violate agreement. nga law diri. Wa po siya na violate kay na karon na man siya kaso diri, so US Which is the cannot same law sa US nga law. Dili gid ka compel pod ang US kay saan na po di mo ang kaugalingong jurisdiction no Yes. diri sa Pilipinas kay naman na siya kaugalingong naman siya kaso diri Pero sa ato iklaro Pilipinas. attorney nga ibutang na to no. In the event nga ma-acquit siya diri sa Philippines, kanang US nga kaso di jud na Dili. siya mahanaw. Di mo padayon ra gihapon na maubitaw nga pwede ra gid pud ikuan kumahuman na niya ang mga kaso diri i-surrender, so di gud na kagawas, di gud na kalingkawas si Pastor Kibuloy sa pag atubang sa iyahang mga kaso kay magpadayon man gyud gihapon ang iyahang trial dito sa US once do na nay jurisdiction, meaning ma-acquire madakpan na nila dito sa ilahang kaugalingon nga territory, matry na siya dito. Pagkakaroon dili pa man kay wala pa man sila jurisdiction over his person, di pa po to mo proceed ang trial nila dito sa ilahang. Nasun mo nang kinahanglan nilang kuhaon si Kibuloy para in a way makasugod na pod sila dito, but then kita po diri ang madihado. So for me, dili lang sa siya, let him face justice here. And kung mahuman na diri, sige, surrender na siya dito, whatever be the outcome diri sa ato ang sa ato ang mga kaso, sa iyahang mga kaso diri sa Philippines. Oh, in other words, wala na dyan lusot sa Kibuloy. Di na siya kalusot, no? Makalusot siya murag diri sa nagpaabot. Philippines. Atun siya sa US. Yes. Noon, gawraw na ko on one hand bitaw nga di ba kanipo strategy nila no nila ni Pastor Kibuloy nga para maka likawas siya diri sa Pilipinas, sila ning tip off dito sa US. It could be a strategy nga he prefers to be in the US while undergoing trial para away from the public eye, Philippine nga public eye, ato lang siya dito, no? Kay medyo hilom layo man dito, once saba ra na pagsugod, pero you know, mahilom ra man na while ongoing na, mga periodic updates lang siguro. Mas okay sa mga presuhan dito. Mas nindot sa siguro presuhan dito, pero I'm sure nindot na siya presuhan diri, yan na nang ipa-upgrade iyang detention, no? Kay he has the means. Okay, ngarita sa mga reactions. Ingon si Angel Yorivalde. ang suki. Hello Angel. Thank you for always watching. Yeah. Ang ayan gyud siya isurrender dito sa Estados Unidos kay para iya putubagon iyang mga kaso dito. Naisidikan. Mas maayo gani unta og bitayon na dito sa Amerika. Actually wala man. Dili kay we believe in due process man sa Jud. Bitayon Lain man nga bitayon kanang literal nga bitay ba. Bitayon ini kahuman sa trial pero wala na, dili na nauso karon. Okay. Si Marilo Hika ang ayan Fort Worth. Munay Fort Worth kanang diretsyo. Ato lang sa right away. Si Marian Gas, Guruya asaha ikarga na siya. Sige, mura ganahan na gid sila. Ganahan sila uy nga palagpot no ato na sa US no ID. Mura ni kanang sa istorya ba nga kanang asa mo paparon na to sa US. Asa naman siya nagkuan, asa man siya nagstay somewhere no. Kay mura bag siguro kuan siguro ba na ako na siya dito sa Philippines, parang powerful man gyud kay gihapon na siya. Kuan bisag na siya sa prisuhan niya, wala na sa Duterte, naghapon siya mga influences ba, no? So ang huna siguro sa ubang mga tao na hayahay ka po na siya diri. Sige lang. Na siya sa US. Bisan pa og mahumanan na bisan pa og ma-acquit, maunsa na iyang mga kaso, mga dismiss na iyang mga kaso diri tungod sa influences, pwede gyud po siya ipadala sa US after everything. So para nako akong position gid is pabili na siya diri patiwas ana niya iyang kaso. Kay nanatay laing hisgutanan in relation sa una nato nga mga hisgutanan no nga kabahin sa flood control project kay di ba after sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos nga ningon siya mahiya naman kayo kay murag apparently referring to mga naa sa iyang atubangan no nga nagkikontrata regarding aning mga flood control projects. Murag ano ba nga
katawa-katawa mo din ha, pero kamo biya gyud akong gipasabot ani. Oh. Kamo man. Kinsa may nisod ana, di ba? Ano ka mga projects, di ba? Wala lang yun niya ginawang ko. Ang ako yung ma-imagine ko si Presidente Duterte pa to, nila nga tawa, mo ana gitog tawa-tawa ra ba kamo ra ba akong gipasabot. Yes. I can imagine him doing that, but not with President Bongbong. He does not do that, no? So mo ni ato ang pangutana sa pagkakaroon kay doon na naman ko'y panawagan nga mag-investigate, investigaron, pero ang reaksyon sa uban kay mag-investigar sa ilahang kaugalingon pwede dai na, no? Kanang unsa man na unsa na kakatuhuan nga investigation, and then how objective. Yes, nya maka-remember ko ni anak ni Bongbong, no, President Bongbong Marcos, ang representative karon sige na lang, we don't know him. Basta Sandro, Representative Marcos, nga niingon nga, ay dili mi mag-imbestigar sa mo ang kaugalingon, no, we need an independent body to do that. And then ning segunda di ay ML party list. Representative Laila de Lima na karon nga ningon nga dili nato imbestigaron tong kaugalingon, no. We mura na, no, kanang we cannot investigate. In fairness kay inig-investigate niyo sa mag-hearing na sad sila, no, mag-inquiry na sad sila. Andi man siguro jud inana ka-objective ang line of questioning kay imuha ra man ang mga kauban imo. Sukit-sukiton, yes. Like unlike ba kung dili congressman ang ilang guest, ilang resource speakers, ilang mga inquiry, grabe ka sa mga pangutana, di ba? Pero can you imagine nga imuha ra ng kauban, most likely imuha na seatmate, no, ang kanang naadinha ron inyong gi-confront because of the alleged ghost projects, kanang mga unsa pa na din ang mga corruption allegations. So or dili jud sila objectively maka-investigate ana. Mao ni ato ang pangutana, dapat dayon, no, objective ba? Pero ngano mang kinahalan pa man sila mag-investigate nga pwede ra ba na nila file na lang sa ombudsman? Sige. Mao ni ato ang pangutana ha, ngayon bang mo imbestigar ang Kongreso sa kaugalingon nga miyembro nga giduduhang apil sa kurakot sa flood control projects? What if imurad siya ng amiga? Ngano man. Si Laila magani nga isog ka na si Laila dili magigoy siya, no? Because I would expect Congresswoman Laila de Lima ba nga objective gyud kaayo mangutana ana kanang duslak kon check pangutan i-grill gyud maayo, pero siya mismo out of delicadezas at siguro, no, dili lang tawi. Di ka ako ipadayon lang na kay let us remember nga kaning congressional inquiries, even ang kaning mga aton sa Senado, no, ang tuyo ana is in aid of legislation para na ma-improve sa mga balaod niya kani murag ari gyud balaod corruption gyud, no, kanang unya supposedly dili man gud na pangita og accountability in a sense nga sila ang mo file og kaso at the end, no, mo recommend ra hinuuna sila nga file na nagkaso ani dili ang ayan pag file og kaso unsa nga kaso i-file, that would be their recommendation, pero ang output supposedly anang ilahang mga congressional inquiry would be para makahimog balaod to improve sa existing mga balaod karon, kay apparently daghan kaayo og lusot, no, daghan kaayo og pwede mahimo ang mga kurakot di ay tungod kay daghang loopholes ang ato ang anti-corruption nga mga kanang kuan atong mga balaod karon. So I think they should, no, diri nato makita kung unsa sila kanang fair, unfair or fair sa ilang kaugalingon og ngadto sa uban when they do that, no. I think murag ila naman gi-admit nga they will not be fair to themselves if dili sila mo investigate. Kay importante kaayo siya nga issue, no, naglutaw gyud in town ta ka experience gyud taw tag naglutaw tungod aning flood control projects nga wala di ay ma-implement or wala ma-implement og sakto. I think, no, kanang kung nay dapat usbon sa mga balaod ani with the rate ba with what's going on now na di mga ghost projects, I think ang penalty mo'y dapat usbon. Kay magkonsabo ay ramang gihapon sila kanang tanaw nay na-issue nga resibo niya wa ni exist ang project nganong inaana man bisa pag-unsa mga balaod din na against corruption magsabot raman gihapon ang mga concern, ha, allegedly or most likely nagsabot ay ra gyud na sila, no, pero kung ang imo like ibutang na to how
Catholic ba yata mo na usa sa mga reasons nganong nawagtang ang death penalty because grabe jud na siya no dili inhumane na gyud ang death penalty ana because as mga kuan sa Ginoo ang Ginoo ra jud may makahukom nato eventually no kay siya may naghatag og kinabuhi ang Ginoo ra jud mo hatag sa mo mukutlo sa atong kinabuhi inaana but di ba sila mga hadlok nanabi ni mga penalty corruption and penalty ana inaani ang imong kuan. Di sa mga look and in fact mga donors nis mga simbahan. Nagsabot-sabot pagyapon sila. Kusog kay ni sila manimba no ug makita ni na sila daghang pictures ito nga piyong-piyong gunit-gunit rosaryohan. I'm sure daghan ni sila nga ingon ana no nga manglimbawt imong balhibo nya God bless pa diha grabe dai. Mahog sa nag-blasphemy. Grabe. Kaya murag bugal-bugal kas Ginoo pertin mo ampo-ampo dinaya imod sa ding binuhatan because manggod ingon ani maguni siya ang concept sa Ginoo. Ano gyud concept kung mapaduol ka sa Ginoo meaning just nun ka kay nagampo ka mo simba ka pirmi dapat mausab jud na imong kinabuhi makita jud na sa imong action pero kung inaana double standard double life man na siya na pati nimong ampo lulod kas Ginoo ana unya nang murakot ka. So ang simbahan po siguro, no, di siguro mo angay mo dawat og donation ani gikan ani mga tao nga identified as corrupt. Dapat gid mag-imbestigar para makaibaw ta, makakita ta diri kung unsa kita nalay. Sige na lang kung medyo maikog silang mangutana og sensitive questions, pero at least makakita gani ta sa unsaon nila og explain kay makadiscern naman gid pud ta kung palisod or di. Makakita ra pud ta sa Kongreso kung kanilang klase sa pinangutan-an no actually kuan gyud ni kanang condoning gyud ni sa corruption and let us be the judge of that kay dili ra actually ang contractors ug ang sila mismo ang on trial no ang Congress itself as an institution is on trial unya bisan pag mag-independent investigation ang independent investigation will not do that so dapat siguro gyud nga taken seriously ni sa Kongreso by themselves doing an action and that could be kana in aid of legislation nga mga investigation. Dili pwede nga di wala sila ibuhaton ani no magsige sila giyaw-yaw. Suko na gani si Richard Gomez sa kamayor no naglibog ko. Obvious ba kaayo. Naglibog sa kung Richard actually. Unsa yung kasukan? Ano masuko maka Richard kung nagtagaw taon na si kuan din na wabi niya nganli pero si kada siya. Ngano masuko man ka nga kana paglimpyo sa kuno sa kaugalingon bakuran o nakamuari sige lang sinaway lang gud mo para makaibaw mi unsa inyo ha ala inahinon kay ang reaction sa mga netizens nga ngano piyo man ka kanang kung kuan ka na unsa to na nasakitan ka meaning guilty ka mao na hinuon kung kanang iyahan na ano ba ang reaction sa mga netizens actually na sana kanang nganong ikaw man nagyaw-yaw din ha nga kung dili na nimo binuhatan nganong mo react ka ana ingon ana ning pirma baka si Richard si dili pa siya congressman si Lucy pa mayor pa siya si Lucy dapat ning pirma baka si Lucy karon no sa kanang may movement mayor for good governance movement mayors for good governance no nga kanang gikuan na siya movement nga gi mura man din nag-organize kanang murag loose nga organization alliance sa mga nagkalain-laing local chief executives nga magpirma sila to promise nga dili sila mangurakot and they will be transparent unya kaya para ba jud nakitaan nga ni pirma from Cebu lagi wala so lagi pero basig si Lucy ning pirma as mayor basin lang sad ako tong tanaw balik unya ang number 1 ra ba jud si Magalong number 2 Vico Soto number 3 Belmonte. I'm sure ni pirma si Lenny. Of course! Speaking of Lenny, the attorney. Kaya mga ato'y nag-una og ingon di siya mag-confidential fund and dapat tatay transparency. Mao lagi na ang headline pag Birnes kagapon nga walay taga Cebu. Why Cebu? Ngano na siya oy. Yo masad ko ni ghost project sa Cebu. Mini mga buotan jud ang mga mayor sa Cebu. Dili man necessary. It's not an admission nga naamoy kuan ghost project. It's just that you are for transparency. Yes. So if ever there is bisan pag may kanang wala man ni ghost project diri pero kung naay later on may bawaan nga kuan di ay kanang di properly implemented appeal mo sa manguna sa pag-expose ani nga mga
klase sa corruption. Mo na si Magalong mo nagtagaw tag Jumayo ka siya magyud ay number 1 dito sa listahan sa mga ni Perma on good governance movement. Kasi yaman po to ang nag-una Siya founder sa siguro, no? 40% na automatic no nga kaltas padung dito sa mga whoever are the public officials nga nagkikontrata ni mga contractors kaya yung mga contractors kada ko sa na 40%. Imagine ko na 40% ang cut mo na pati na lang mga nipisa sa mga dan. Kausa pa rin magbawi sa contractor. Mauna siya. Pila na kayo nadawat din daw sa contractor. Nag-wonder yung bitaw kung mo istorya pa po ng contractors no kung kinsa ilang ipanghatagan sa 40, 30, 20, 25% baka ug unsa baka na nga mga percentage nga ilang gipanghatag no kay para ma-awardan po to nato tong pinakagamay ug madawat public official that's still corruption ha pero mao na kanang dapat kita mismo ato na ning paninglan ato ang mga public officials and the contractors ipang-ban dapat na ni pang-block na ni pang-blacklist na ni mga contractors nga gahatag og substandard og kana ma-discover nga nang hatag di ay og porsyento ngadto sa mga kongresista mo ni atong pangutan-an karon investigaron baka sa mga congressman ang ilahang kaugalingon no nga ang allegation is that sila mismo nakadawat. Nagsugod jud nila ako dili na lagi oy dapat ingon ang usbon ang balaod na lang gyud ang penalty anang mga mamatud-an nga nangurakot jud sila sa kaban ng bayan dapat putlan barog kuan kung inhumane na kanang death penalty dapat pangpungkula na sila. Ako dapat mag-investigate yun, no? And let's see how honest they are among themselves. Kung kaya nilang i-investigar ilahang kaugalingon, let us see, no? Kanang unsapod mo ka-transparent among yourselves. Basin lagi og kanang mo ingon manggod ka nga dili na lang nato investigaron natong kaugalingon admission na nga bitaw kami tanan murag halos kami tanan diri maumingon ana mi mao nang dili na lang namo investigaron so maghimo na lang mig balaod mo na imong recommendation ay na lang investigara paghimo na lang balaod dili paghimo usban na ninyo din ha ang penalty gyud anang corruption gyud no kay marag di sa mga hadlok so, anang mga unsa gyud ang pinakataas ron nga kuan sa ang corruption kay moabot na yung ba na mag-abot og hundreds of years kung makikita mo sa decision sa Sandigan Bayan no ang uban gagmay ra gani kayo na nga amounts unya ma-accumulate lang kay daghan kaayo nga accounts usahay magdepende sa number of checks number of transactions involved mo na makita tag mga headlines nga 120 years 130 years pero gagmay per case ang amount involved kani sus my god billions ang involved ani no so dapat naagyoy managot unya dapat naagyoy mga usab sa tong balaod mao lagi na ang question diha kay kanang gumuingon ka nga ayaw na lang kay dili ra gihapon na mo suwag parehas gud sa political dynasty nga law no anti dynasty nga provisions sa tong constitution nga di gud mo urog-urog kay tinuoray lang ningon ba si Erwin Tulfo nga di gud daw kuno nakaurog kay may klaro kanang kay mao magkamag-anak ra man ning mga politiko nya murag nakalimot siguro siya nga duha sila diha karon no so murag ay baraw tinuod na mao na pero doesn't mean nga dili na gani himuan og siguro kanang kaugalingong pagtuki investigation sa ilang kaugalingon regarding ana para kayo mo putang sakto nga balaod ako kay murag reclusion perpetuum na no anak. Ang kuan kung depende na naman ang amount involved depende sa klase sa violation so ang imuha is dapat kung milyon ang gikurakot kay putlan judicial kamot ang penalty. Grabe, uy, dili na nauso karon. Death penalty dili kay lang gusto mga hadlok tan-awa ra guna nanatadaghan kitag balaod. Ika-straight pero na lang kung magyapon lalaki. Na may mga nakalusot nga mga ghost project na resibo balita sa Rappler nakatawa ko kay dito sa Bulacan ang city dito muy piting daghanag flood control project. Nasa kuan kaning sa daplis dagat nga pirmi bahaon gamay ra kay flood control project ko tanawa ra gud na unsa man ang kuan na. So dapat pabutlan silang kamot pero nay reactions din ha. Ayaw lang po na ay lang po na putlan og kamot tiil. Butahan, etc. Grabe na may ka mga brutal diri pero di man mga Kristiyanos man. Di ba sila mahadlok ko daan na? Kina may mga banggiita, mga abogado. Para makalusot rasan sila eventually. Ay bisan ay maluoy ta ang kato mga dato kayo ang maputlag kamot. Katong mga kaya gihapon nila
palito ng hustisya, they will still buy bisan og penalty is putlan og kamot. Si Belinda bayad atong suki dapat lang para maibawaan ilang mga activities nga anomalya matinuod og dili at least man lang maklaro para mahuman ang isyu. Klaro naman siguro. Actually, mo na ron, klaro naman siguro. Ay na, imbestigaran yung kagalingon. Si Angel U. Rivaldi, congressman, DPWH officers and contractors should undergo investigation. Para na napagito ka tungkuwa ba? Tungkuwa chief niya yung asawa kay contractor. Mauna, unsaon ba audit lang ka o galingon. Kuha nag-expect ka nga independent na sila or kanang limpyo gyud na sila dinagkuan record why tatsa. It turned out nga ay mo ba asawa. Murag sila siguro tanan no. Even Senator Bongo ningon baya siya nga wa gyud sila naka-benefit sa iyang posisyon kuno kay wala sila yung mga contracts pero magdi pagkatuhuan. Or ganahan siya kung BBM aning mga panahon na kay murag namungot na just BBM ba? Kay murag siya na clown man gud siya kay siglig siya pahambog nga daghan kung flood control project nga kasi mo baha BBM. Ano na lang, sige, kung dili ta mag-imbestigar, ipagawas na lang ng mga pangalan sa mga contractors. O ano naman na, pang mga contractors, no, na anay mga pangalan, kahuman kinsa ang mga ga-endorse ani nga mga politiko o if you have proof, no, unsa ang proof ana. Sige, ay na lang pag-imbestigar kung mauni nga murag gidawat naman tanan. Useless naman ka mag-imbestigar kay kamo-kamo raman ipagawas na lang na unsay nahibaw-an ni President Bongbong Marcos. Dili na lang ta i-keep in the dark, no. It would seem like iya pong iprotektahan kung dili niya ipagawas ang mga pangan. So, pagawas na lang, let it out. Okay, na reaction man ano niya. Wala tayong panahon si Nilo ni Sinyas na diri, but before we go, Nilo, give it to us. Atong pasalamatan. Bata mo pa manamilit atong pasalamatan ang Paul Archbishop Jose Palma ni Nanay Diana Limchua ni Tatay Dodong Limchua, si Robert, si Inday, si Matmat, si Maybel, si Joanne, si Brian, si Nilo ug si Ferdy, absent si Dave. Yehey! Magkita nagbalik sunod Sabado puhod. Din nilang sa yung paborito ng kasaw matag pani hapon. Siren! Congratulations!